magkaisang dumalangin. Opo, dakilan Diyos sa magbanal sa pangalan mo pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin at pagluhod ng minamahal, pinag-aamal na Pastor Banglista, Wilda Almedo, Prophet, O God, mahal na pinasasalamatan namin ang bawat yugtong natapos na mga pinakamamahal na Jesus sa patuloy mong paglangis ng iyong banal na gawain, mahal na patunay lamang na ikaw ay laging kasama namin na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sa patuloy na pagpapadamo ng iyong matamis na presisya. Ito'y nagpapahiwatig na kailanman hindi mo kami iniwan. Mahal na Panginoon, sa mga pagkakataong ito, narito kami sa pag-aaral ng banal na Satana sa ganang akin, ay wala akong magagawa sa iyo. Ako lubos na nagtitiwala sa iyo. Ako lubos na umaasa. Ikaw maglagay ng mga tamang pangungusap sa akin, mga labing mga daluyan ng pagpapalang espiritual ng minamahal ng mga kapatiran narito. Nawa, mahal na Panginoon, itimo mo sa bawat puso ng bawat isa taglay kapangyarihan. Pagpalain mo kami sa unang dalayan, pagluhod ng minamatig ng kalamang na pastor. Sama-sama namin sinasway. All in the kasato ng mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ipinaabot ko po at pinaapatuloy na inaalaala ang mga giniturang turot aral ng ating minamahal ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ipinaabot ko po ang pagbati na magandang hapon sa buong Almeida family, maging sa lahat ng ating minamahal na mga manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal at tagapangasiwa, sa kanila pong buong sambahayan, maging sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran narito, at kung may baguhan po, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ako magpatuloy, pinaabot ko rin po ang pagbati sa lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bago po tayo tumungo sa ating tatalakayin, ako po ay magbibigay lamang po ng isang ilustrasyon sa inyo. Sapagkat isang mananampalataya ay lumapit doon sa preacher. Ang sabi niya, "Beloved preacher, ako po ay aalis na sa gawain." Ang tanong ng beloved preacher sa kanya, "Bakit ka aalis? Ano ang dahilan?" "Beloved preacher, doon sa aking pinanggalingan, nakita ko dito sa gawain, tila baga parihas lang." Paanong ibig mong sabihin na parihas? Sabi ng preacher. Ang sabi ng mananampalataya, doon sa aking pinanggalingan, yung mga kapatiran, hindi nakikinig. Yung ibang kapatiran ang hawak cellphone. Yung ibang kapatiran nagkwikwentuhan. Yung ibang kapatiran lakad lang ng lakad. Hindi siya nakapokus. Mga minamahal, ang sabi ng preacher, halika rito. Binigyan po siya ng isang baso. Ang sabi ng preacher, sige, punuin mo yan ng tubig. Punong-puno. Tumalima po yung mananampalataya. Pinuno ng tubig. Ang sabi ng preacher, o sige, puno na, iikot mo sa crowd. Iniikot po niya, mga minamahal. Bumalik siya sa preacher. Ang sabi niya, "Preacher, ito na po." Tinanong siya ng preacher, "May natapon ba?" Sabi ng mananampalataya, "Wala po." "Ulitin mo, umikot ka ulit." Isang ikot pa. Umikot siya. Pag kaikot niya pangalawang bisis, bumalik sila doon sa preacher. Sabi niya, "Preacher, ito na po, nakadalawang ikot na ako." Tinanong siya ng preacher, "Oh, may natapon bang tubig?" Sabi ng mananampalataya, "Wala po." Pangatlo, sabi ng preacher, "Iikot mo pa." Isang ikot pa. Iniikot niya. Pangatlong ikot, bumalik sa preacher. Sabi niya, "Oh, ano, kumusta? May natapon ba?" "Wala po." "Oh, bakit walang natapon? Ano ang ginawa mo?" "Kasi po, iniikot ko po ito, binabantayan ko na baka may matapon." Mga minamahal, nakuha niyo po yung logic.
Nakuha niyo po yung pinaka-essence ng ilustrasyon? Parang walang nakakuha. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mananampalataya, nakapokus. Nakapokus doon sa gawain. Hindi doon sa tubig. Narito tayong mga minamahal, hindi sa tubig ang hawak natin. Tayo po ay nasa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So mag-focus po tayo. Amen. Amen po ba? Mamaya, yung huling tanong sa kanya ng preacher, mamaya natin talakayin. Ngayon po, may tatanong ako sa inyo. Sino po ang nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos? Magsabing amen ang nagnanais. Amen. Praise the Lord. Ay paano po yun? Ay sabi ng banal na kasulatan, makipot ang daan patungo sa langit at mas malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Di po ba? So, paglabas pa lang natin dito sa gate, mamaya pag uwi natin, nandyan na yung mga tukso. Narito tayo ngayon, pinipilit natin na tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos. Subalit paglabas po lamang natin ng gate, nandyan na yung mga tentasyon. Yung mga darating sa buhay po natin yung pagsubok. Yung titestingin yung ating pananampalataya. Amen. Pangalawang katanungan, mga minamahal, handa na po ba tayo na humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon kung sakasakaling bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon? Yung handa na magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ay handa na. Yung pangatlong katanungan, ito po ang mabigat. Ginagawa po ba natin ang kalooban ng Diyos? Amen. Tingnan niyo po, medyo mabigat na yung pangatlong katanungan. Ginagawa po ba natin ang kalooban ng Diyos? Ang tanong, ano po ba sa buhay natin ang kalooban ng Diyos? Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po mga minamahal, ang sabi ng talata ng Mateo 7:13, makipot ang daan patungo sa langit at malapat ang daan patungo sa kapahamakan. Amen. Itatanong ko po uli sa inyo, sino po ang nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan? Magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Ito po ang ninanais ng lahat ng tao. Yung magmana ng buhay na walang hanggan. Ay paano sila magmamana ng buhay na walang hanggan kung hindi naman sila nakasumpong sa buong katotohanan? Samantalang ang liwanag, sabi ng banal na kasulatan, seek the truth and the truth shall set you free. Amen. Di po ba? Kung hindi nila natagpuan ang katotohanan, paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ngayon, mga minamahal, sabi rito sa banal na kasulatan, napapansin natin sa ating kapaligiran, mabigat na ang sitwasyon ng paligid. Ibig sabihin, sabi nga po ng iba, malapit na dumating ang mahal na Panginoon. Nakikita na po yung tinatawag na signs, wonders. Di po ba? Amen po ba? Tingnan niyo po, basahin po natin ang unang talata, 24, 7 hanggang 8 po ng Mateo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, talata 7, 8. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. This is only the beginning of sorrow. Kung ito ang pasimula ng kahirapan, mga minamahal, ano ang dapat nating gawin? Sabi ng banal na kasulatan, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang magkakaroon ng kaligtasan.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ito po yung pag-uusapan natin, mga minamahal. Yun po'y panimula pa lamang, wala pa po tayo sa ating aralin. Amen. Ang aralin po natin, mga minamahal, ay binigay na ng pinakamamahal na Panginoon, yung tinatawag na full package. Full package, mga minamahal, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagkulang. Kung ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin, dapat tayong sumunod sapagkat maliwanag na nakasulat po sa Santiago 2:10, kapag ikaw ay natisod sa isa o hindi mo nasunod ang isa, nagkasala ka sa lahat. Amen. Ngayon, talakayin natin, mga minamahal, yung tinatawag na full package, yung sinasabi kong full package. Mayroon po palang siyam na bagay na ibinigay ang Diyos patungkol sa kabanalan. Akala ng iba, sa pananamit lang. Okay na yun pagdalo sa gawain. Maayos ang kasuotan, mahaba ang mangga sa ating mga beloved brothers, maayos ang kanilang kasuotan. Kumbaga, ibig sabihin, nasa kaayusan. Pero hindi lamang po pala yun, mga minamahal. Dahil kung titingin tayo, mga minamahal, sa kasuotan, sabi ng banal na kasulatan, sabi nga po ng iba, yung dahilan ng iba, ang Panginoon naman ay tumitingin sa puso, hindi doon sa panlabas na kaanyuan. Basahin po natin kung may katotohanan yung kanilang sinasabi. Basahin po natin ang unang Samuel 16:7 at sundan po natin ang Jeremias 17:10. Praise God. Aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, talata 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Aklat ng Jeremias 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, kung atin pong papansinin, tama yung sinabi ng iba, na sa puso tumitingin ang Diyos. Di po ba? Amen po ba? Subalit, pansinin po natin, mga minamahal, ang Jeremias 17:10. Ano po ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal? Sabi rito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay ng bawat, sabi rito, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawain. Iyon naman pala, mga minamahal, doon pala tinapos nila, doon sa tinatarok ng Diyos ang puso. Hindi nila binasa yung kasunod na mga pangungusap. Amen? Kaya sila'y naligaw. Ang sabi ng Usas 4:6, mga minamahal, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nabasa nila doon sa tinatarok ng Diyos ang puso ng tao, inihinto na nila ron. Samantalang napakaliwanag, sabi rito, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, kung pakikinggan mo sila, tila baga may tama sila. Pero yung katotohanan, wala sa kanila. Amen? Amen po ba? Kaya nga po, ito po ay hindi nila lubos na inunawa ang mga talatang ating binasa. Amen? Amen po ba? Ito po yung siyam na bagay na dapat nating masunod upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggang, katulad po ng una kong katanungan sa inyo.
mga minamahal, at pangalawa at pangatlong katanungan, tayo po ba'y handa na sa pagharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Diyos? Mismo ang mahal na Panginoong Hesus ang nangusap na ang sabi ng unang Pedro, kabanatang 1, talatang 15 at 16, atin pong mabasa. God bless you po. Sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatay 15, 16. Ngunit yamang ang sa inyo'y pagtumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Diyos. Napakaliwanag pong nakasulat dito sa lahat ng uri ng pamumuhay. Bato-bato sa langit, mga minamahal. Baka meron po dyan, pag nasa tahanan, lalo na sa panahon ngayon, napakainit. Abay, baka nakashort na lang tayo, mga minamahal. Yung kasuotan natin na ipinagdinadala natin dito sa bahay-sambahan, hindi na po natin magawa sapagkat sa init ng panahon, ang dami na nating mga katuwiran. Yung alibay, mga minamahal, ayan ang nagpapahamak sa tao. Amen po ba? Kaya nga po mga minamahal, kung ang katuwiran ng tao dahil sa mainit ang panahon, siguro sabihin natin, mas mainit ang impyerno. Di po ba? Amen po ba, mga minamahal? Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng talatang ating binasa, be holy in all manners of conversation. Sa lahat ng uri ng pamumuhay, anuman pala ang iyong ginagawa, kailangan masumpungan ka sa tinatawag na holiness. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng Levitico chapter 20 verse 7 and 8? Sa Old Testament po yan. Praise God. Aklat ng Levitico, Kapitulo 20, talatay 7 at 8. Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag po mismo ang mahal na Panginoon ng usap na kapag tayo pala ay sumunod sa kalooban ng Diyos, mismo ang Diyos ang magpapabanal sa atin. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung nagkwikwentuhan, magsabing amen. Meron talaga. Focus tayo, mga minamahal. Gumaya tayo doon sa isang mananampalataya. Walang natapo na tubig, nakapokus siya. Amen? Amen po ba? Ano ba talaga ang kabanalan? Isang katanungan na tila baga ito ay malaking kabalintunuan doon sa mga nagsasabing sila din daw po ay banal tuwing sila ay dadalo sa kanilang gawain. Ano po ba talaga ang kabanalan? Sa pananamit lang po ba? O akala ng iba, okay na yun sa pananamit. Sapat na daw po yun. Ngayon, ito po yung iisa-isahin natin. Sa pananamit, umpisa natin sa pananamit. Dito po sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kapitulo 22, talatay 5. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ano kaya po, ugaliin po natin na tuwing makakarinig tayo ng bersikulo ay automatikong palakpakan natin ang Diyos. Ugaliin po natin, gawin po nating mannerism yan, mga minamahal. Alam niyo po, pag pinapalakpakan natin ang mahal na Panginoon, hindi naman po yung nakatayo dito ang nalulugod. Hindi naman po yung ating minamahal na tagapangasiwa ang nalulugod. Ang nalulugod ay yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen!
Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po mga minamahal, itong talatang ito, 22.5 ng Deuteronomy, mga minamahal, naalaala ko tuloy yung isang pastura doon sa dako po ng Romblon, nung ako po ay na-assign ng Romblon, mga minamahal. Siya po ay na-save sa pamamagitan ng talatang ito. Ang sabi niya, Brother Lito, ako ay 14 years akong nangangaral, pero ako'y nakapantalon. Maiksi ang buhok ng pastura niyan, mga minamahal. Nakapantalon siya, nangangaral ng Word of God sa kanyang congregation, mga minamahal. Pero, nung napakinggan niya sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang talatang ito, siya ay lumapit. Siya ay nasave sa banal na gawain. Kaya, napakabuti ng ating pinakamamalakas. Kaya pala, meron dapat na ipinapangaral yung tinatawag na full package. Amen? At simula po nun, mga minamahal, bagamat siya ay pumupunta doon sa kanilang congregation, nangangaral pa rin siya, pero hindi na siya nakapantalon. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, kung kayo po talaga ay pinili ng Diyos, mag-i-stick to one ka. Hindi pwedeng ikaw ay nangangalon niya. Ano ba yung pangangalo niya? Sabi niya, nandiyan ka pa rin. Pangangalo, spiritual shopping po kayo. Wag po, manatili po kayo para lubusan kayong pagpalain. Kaya yun pong pastura na yun, nanatili po sa ating banal na gawain. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangalawa, mga minamahal, sa mata. Mayroon palang kabanalan sa mata. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, talatay 21. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Amen. Ito palang kahulugan ng talatang ito, tayo ay maging ilaw sa paningin ng Diyos at maging sa mga tao. We must be the light of this world. Amen. Amen po ba? Ngayon, paano tayo magiging ilaw sa sanlibutan, mga minamahal? Maging sa ating kapitbahay, mga minamahal, kung pagdating natin sa ating bahay, tayo po ay nakashort na. Hindi tayo magiging ilaw. Di po ba? Meron po tayong kapatiran na save. Meron po tayong, kapatiran na save sa gawain ito. Siya po makasanlibutan nung mga panahon na yon, mga minamahal. Nagtanong siya sa kapatiran, sabi niya, saan ba ang inyong simbahan? Saan ba ang inyong church? Simbahan nga ang tawag nila, mga minamahal. Saan ba ang inyong simbahan? Bakit po? Kasi para bagang ang init-init ng inyong suot, pero nakikita ko parang hindi kayo nagsusuot ng maiiksi. Laging mahaba. Pwede ba ako makasama dyan? Yan kasi ang gusto ko mga kasuotan. Kaya nga po mga minamahal, sabi ng talatang ating binasa na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Amen? Maging ilaw tayo sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Amen. Ay kung tayo po hindi maging ilaw sa paningin ng Diyos, ay di how much more sa tao. Di po ba? Amen po ba? Ngayon, yung pangatlo, sa isip. Sa isip pala, meron ding kabanalan. Kinakailangan dapat meron ding kabanalan. Romans chapter 12 verse 17. Sa aklat mo, taga-Roma, Kapitulo 12, talata po ay 17. Huwag kayong magbayad kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Amen. Amen. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng mga tao, sa lahat ng mga tao. Amen? Sa isip nila mga minamahal, iisipin nila mga minamahal na mismo ikaw ay nagiging ilaw na sanlibutan sa kanilang paningin mga minamahal, sa kanilang isip. Ikaw ay kaaya-aya.
Amen. Amen. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga pa lamang mga minamahal na mapag-aralan natin itong siyam na bagay na ito patungkol sa kabanalan. Amen po ba? Sabi sa pang-apat mga minamahal, 1 Peter chapter 1 verse 12, isunod po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 12. Aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatay 14. Nagaya ng mga anak, matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng aayon sa inyong dating masasamang pita nang kayo nasa kawalang kalaman. Aklat ng unang Pedro 2:12. Na kayo magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawaan ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kailang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi, mga minamahal, yung pang-apat? Nakuha niyo po kung ano yung pang-apat? Yung pong ating behavior. Yung ugali. Minsan, mga minamahal, pag uwi ng ating bahay, mga minamahal, wala ka namang kasing gagawin sa bahay. Pupunta muna ako sa kapitbahay, makikipagkwentuhan muna ako. Yung pakikipagkwentuhan natin, mga minamahal, yung po ay nagiging kapulaan sa atin. Amen po ba? Kasi kung tayo po, pagdating natin sa ating tahanan, galing sa ating bahay panambahan, pagdating natin sa ating tahanan, itataas mo ang iyong kamay, luluhod ka, mahal na Panginoon, maraming salamat sa natapos na banal na gawain mo. Kami iyong pinarating na maluhati sa aming tahanan. Di po ba mas nakaaya-aya sa paningin ng Diyos ng tao? Amen. Eh kung sabi ng talata na ating binasa, kung ang ugali mo, mga minamahal, ay naroon ka doon sa tinatawag na marites, ay baka hindi na yung pangalan mo ang tawagin sa iyo. Si marites ka na. Amen? Amen po ba? Kaya nga po mga minamahal, sabi rito sa 2:12 ng unang Pedro, na kayo'y mangagkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa iyong mga tulad na nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Imagine, kahit kaaway mo pala, pag nakita ka na mabuti, maging ang iyong pag-uugali, babait sa iyo. Amen? Lahat pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po pala ang magiging dahilan sa pamamagitan ng ating ugali ay magiging dahilan tayo para sa kanila rin namang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panglima, mga minamahal, yung tungkol sa espiritu at kaalaman. Ephesians chapter 4, verse 23. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talata po ay 23. At kayo mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kung ang dati-rating espiritu natin noon, mga minamahal, eh mahilig tayo makipagkwentuhan, mahilig tayo ang pangit pakinggan yung chismisan talaga. Ang pangit pakinggan. Kumbaga, ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo mahilig huntahan sa ating kapitbahay, iwasan na po natin. Mag-concentrate tayo sa mahal na Panginoon. Kahit tayo nasa tahanan, concentrate tayo sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Nakafocus tayo doon sa tubig na dala-dala ng mananampalataya, walang mapumatak kahit isang patak na tubig. Amen. Nakuha niyo po yun, mga minamahal. Amen po ba? Sabi rito, magbago sa espiritu sa inyong pag-iisip. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, akala natin,
Hanggang sa pag-iisip lang, mga minamahal? Hanggang sa espiritu o ng kaalaman? Yung pang-anim, mga minamahal, maging sa kamay pala at sa puso, maging banal tayo. Sabi nga, clean your hearts and purify your heart. Amen. Clean your hands and purify your heart. James chapter 4, verse 8. Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata ay 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano po ang sabi, mga minamahal? Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, mga glinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Yung tinatawag na nagdadalawang isip. Hindi na muna ako dadalo, saka na lang ako dadalo. Meron pa namang linggo. Baka hindi ako makadalo sa linggo, sa Miyerkules na lang. Dumating ang Miyerkules, hindi pa rin nakadalo. Sa Biyernes na lang. Sigurado na, sa Biyernes. Dumating ang Biyernes, may ginagawa. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako, di ako makakadalo ngayon. Sa linggo, promise, darating ko. Hanggang dumating na yung tinatawag na nanghihina, nanlulupay-pay na yung espiritu natin. Amen? Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung nanghihina na tayo, ang advice ng ating parents in the Lord, mag-ayuno ka na. Mag-ayuno ka na at laging nakataas ang kamay na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang yung nawawalang spiritual life mo, ito'y ibabalik ng Diyos. Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, yung pangpito, yung tungkol sa pananalita. Mateo 12, simulaan po natin sa 36 hanggang 37. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, talata po ay 36 at 37. Ito po sinasabi. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ay ipinagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa inyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napakaliwanag po ng mga talatang ito. Sabi rito, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal, minsan, tayo bilang tao, hindi naman tayo perfect eh. Hindi naman po tayo perfecto. Amen po ba? Minsan nagkakamali tayo, aminin natin yan. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, sino po yung perfecto sa inyo? O wala. Sino po yung nagkakamali? Magsabing praise the Lord. Aminin natin na tayo ay nagkakamali, mga minamahal, hindi pa tayo perfect. Tayo ay ginagawang perfecto pa lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa patuloy nating dalo, tayo ng dalo 3 times a week, dito tayo piniperfect ng Diyos. Lalo na't kung ating nararamdaman ang matamis na presensya ng Diyos na kailanman hindi tayo iniiwan ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nalulugod sa iyong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, sa patuloy nating pagdalo 3 times a week, dito tayo piniperfect ng Diyos. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po mga minamahal, itong talatang ito mga minamahal, mag-ingat tayo.
Mag-ingat tayo dahil sa bawat buka ng ating mga labi, mga minamahal, hindi natin alam, akala natin okay lang yung ating nababanggit, pero hindi na pala tama sa pandinig ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng 37, doon ka hatulan sa iyong mga salita. Amen. Kaya nga po, mag-ingat tayo palagi. Lagi tayo nakafocus, maging sa ating wording, sa ating mga pangungusap, sa ating kapwa, sa ating lalo't higit sa mga kapatiran, lalo't higit doon sa mga elders, mga beloved preachers, ordained preachers, sa beloved children, pataas sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung respeto, number 1, mga minamahal. Amen. Yung pagsunod, mga minamahal, ito po ay ugaliin natin na tayo ay lagi nagpapasakop sa mga nanunungkulan sa banal na gawain. Amen po ba? Kukunti lamang yung nag-amen. Lahat, ang dami natin, mga minamahal. Kapag tayo'y nag-amen, sabay-sabay, dumadagungdong yan sa kaharian ng langit. Amen? Ibig sabihin, kapag ikaw ay umaamin, ang Diyos ay nalulugod. Amen po ba? Ngayon, yung pangwalo, mga minamahal, yung ating mga mabubuting gawa, maging yung ating ugali, isa pala ito sa mga kabanalan, sa holiness. Matthew chapter 5, verse 16. Aklat na Mateo, Kapitulo 5, talatay 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw ng talatang ito. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ano po ba yung ilaw na binabanggit ng banal na kasulatan? Yung mismong sarili natin. Bantayan natin yung ating sarili. Baka paglabas natin ng ating tahanan, ay nandoon na tayo, nakikipagkwentuhan na tayo ng mga green jokes na hindi naman nakalulugod sa Diyos. Sino ang nalulugod? Yung kaaway ng Diyos, si Satanas. Akala natin okay lang, pero hindi nga okay, mga minamahal. Kasi sabi ng Santiago 2:10, kapag nahulog ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. Ibig sabihin, sayang yung paglalo ng padal mo, everything will become useless. Amen. Amen po ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, ang lahat ng bagay, ito po yung ating pinag-aaralan. Kaya, para tayo mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, lagi po nating bantayan yung ating mga sarili. Amen. Amen. Tayo po ay pangilan na po yon, mga minamahal, kung kayo nakikinig. Pangilan po? Pangwalo. Nandito na po tayo sa pangsyam. Ito po yung mabigat. Ayaw ko po sanang banggitin ito. Dahil alam ko pong marami sa inyo ang tatamaan. Pero alam niyo po, pag tinamaan ka ng Word of God at nasaktan ka, ibig sabihin, ginagawa mo. Amen po ba? Pero kapag hindi ka nasaktan, ibig sabihin, tinatanggap mo na dapat pala na tayo ay ituwid. At kapag tayo ay nasasaktan, magpasalamat tayo. Dahil gusto ng Diyos na tayo ituwid ng Diyos sapagkat ang sabi ng mahal na Panginoon, gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas, ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito na po yung mabigat, mga minamahal. Paano kaya yan, Brother Lito? May okasyon kami sa pamilya. Susuotin ko ba yung aking alahas?
Kinakantyawan ako ng aking mga loved ones. Ako lang daw ay tila baga matanda na sa aking kaayusan. Kaya susuotin ko na lang kaya to. O basahin natin mga minamahal. 1 Peter chapter 3 verse, umpisa po natin sa 3 hanggang 5. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, talata 3 hanggang 5. Nahuwag sa labas ng kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas Hanggang ng 4 lang po. buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Mga minamahal, anong sabi rin? Anong sa talatang ito sa 3, mga minamahal? Na huwag sa labas ng kanyang panggayak na gaya ng mga pagpapahiyas ang buhok at at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng marigal na damit. Iyan na nga po, mga minamahal, ang medyo mabigat, katulad po ng binanggit ko. Mga minamahal. Yung iba, hindi makatiis na hindi suotin yung mga nakatagong mga palamuti sa katawan. Pero hindi nga po nalulugod ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, anong gagawin ko? Brother Lito, ano pong gagawin ko? Itago mo na lang. Ngayon, pag nangailangan ka, o di pwede mong magamit yung pera doon sa pagbibintahan mo. Huwag mo ipamigay. Pag pinamigay mo, tuwan-tuwa naman yung nabigyan mo. Ganun lang po, mga minamahal. Itago mo. Pag nangailangan ka, may mapagkukunan ka. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, bago ko po basahin ang huling talata, mga minamahal, ito yung tanong ng preacher doon sa mananampalataya. Ang sabi ng preacher sa mananampalataya, o ngayon, aalis ka pa ba? Ang sabi ng mananampalataya, hindi na po, beloved preacher. O bakit hindi ka aalis? Ako pala yung may mali. Ang tinitingnan ko pala yung mga mananampalataya ko. Ako pala yung may mali. Hindi pala ako nakafocus sa mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, mga minamahal, ito po yung payo ni Apostol Pablo. Huling bersikulo, maghanda na po ang ating mga minamahal na mamang aawit. Praise the Lord. Dito po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatay 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ihain mo ang iyong katawan na banal, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, sayang sapagkat tayo ay sumusobra sa oras. Kaya awitan na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At habang inaawit po natin ang papuring awit na ito, unawain po natin ang mensahe ng awit na ito. Ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa ating pinakamamahal na Diyos. Ito po ang pakikipag-usap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ang Diyos lamang, mga minamahal. Isintro mo ang iyong isipan, ipikit mo ang iyong mata, itaas mo ang iyong kamay. Kausapin mo ngayon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God.
that is which is your reasonable service. Awitin po natin, di ka nagkulang. Pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko. Wala po tayong ibang inaasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga pagkakataong ito, mga minamahal, habang nakataas ang iyong kamay, unawain mo ang misahe ng awit na ito. Between you and our loving God, ang nakikipag-ugnayan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang misahe ng mapuring awit na ito ay pakikipag-usap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sasambahin, paligid manay, magpipili, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong tatawagan. Ikaw lang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yes, amen. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa akin. Aminin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay palaging nagkukulang sa Diyos. Subalit ang Diyos kailanman hindi nagkulang sa atin. Kahit kailan, di ka nagkulang. Purihin ka ng kinakita. Biyaya mo Purihin ka, magmanang. laging lahat. Purihin ka ng lahat ng angin sa kalangitan. Purihin ka ng lahat ng iyong minamahal. Purihin ka ng iyong mga anak. Panginoon, nakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pamahal. Amen, praise the Lord. Inibig mo ako noon
Praise the Lord. Lord God. Mga minamahal, ang ating pong tinalakay, mga minamahal, ay nagpapahiwatig na kung ating susundin ng buong puso ang lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangakong buhay na walang hanggan, ito po'y nakalaan sa atin. Ito po'y ating makakamtan. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita mababayaan. Ako'y laging sumasa iyo. Sa iba na patuloy na nakakaramdam ng matamis na presensya ng Diyos. At sa hindi, patuloy nating pagsumikapan na maramdaman ang matamis na presensya ng Diyos. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Namnamin natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon.